Tech Grow Initiative ng Department of Science and Technology. Ating pag-uusapan kasama si Mark Anthony T. Galon, Science Research Specialist 2 at PDIM Head, at si Murphy S. Idago, Project Technical Assistant 4 ng DOST Northern Mindanao. Magandang tanghali po mga sir at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po. Okay. Mr. Galon, una po sa lahat, ano po ba ang pangunahing layunin ng programang Tech Grow Initiatives at bakit po ito mahalaga? Pakipaliwanag po sa amin. So ang Tech Grow o ang Technology Transfer and Entrepreneurship Collaboration and Harmonization of Growing Regional Opportunities on Wealth Creation ay isang inisyatibo ng Department of Science at Technology na ipinapatupad ng DOST Northern Mindanao na nakatuon sa pagpapalakas ng technology commercialization at technology adoption. Layunin nito na siguraduhin na ang mga imbensyon at research outputs ng ating mga universidad at research institutions or mga inventor ay hindi lang mananatili sa laboratorio kung hindi nagiging aktwal na produkto, serbisyo o mga o negosyo na mapakinabangan ng industriya, MSME at ng komunidad. Sa madaling salita, ang Tech Grow ang tulay sa pagitan ng research at ng merkado. Mahalaga ito dahil ang pananaliksik ay hindi dapat nagtatapos sa publication, kung hindi dapat itong magdulot ng trabaho, negosyo at konkretong solusyon sa rehiyon at sa ating bansa. Okay. Himayin natin kay Mr. Idago, himayin natin sir yung commercialization ng technology. Paano po tinutulungan ng Tech Grow yung mga researchers o yung mananaliksik na gawing negosyo o produkto yung kanilang mga imbensyon? Okay po. May malinaw at sistematikong proseso ang Tech Grow. Una, sinusuri namin ang antas ng kahandaan ng teknolohiya gamit ang Technology Readiness Levels o TRL at Innovation Readiness Level o IRL upang malaman kung handa na ba ito para sa merkado. Tinutulungan din namin ang mga researchers sa pagprotekta gamit ang intellectual property rights, paggawa ng commercialization plan at pakikipag-ugnayan sa mga posibleng industry adapters. Sa ganitong paraan, may mga teknolohiyang naging spin-off companies na tulad ng Infospecs ng MSU Iligan Institute of Technology at 3D Vector Apparatus ng Central Mindanao University. Pati na rin ang licensed products gaya ng Chayote Cookies ng University of Science and Technology of Southern Philippines. Gabayan ang mga researchers mula idea hanggang impact. Iyan po ang papel ng Tech Grow. Okay. For Mr. Galon, marami pong research ang nananatili pa rin sa kanilang mga laboratorio. Paano po tinutugunan ng Tech Grow yung gap between research from its industry, yung gap nun mula doon hanggang sa realization o doon sa commercialization na sinasabi natin? Okay. So karaniwan may agwat talaga sa pagitan ng research at ng industriya dahil magkaiba ang perspektibo ng akademya at ng industriya. Ang researcher ay nakatuon sa technical validation, samantalang ang industriya ay nakatuon sa demand, scalability at kita. Dito pumapasok ang Tech Grow. Pinag-uugnay namin ang technical readiness at market needs, kasama na ang ating mga KTTOs, administrators, legal and financial experts, na itiyak natin na hindi lamang technical sound ang teknolohiya, kundi commercially viable din. Gumagawa kami ng ecosystem kung saan maagang magkaroon ng kolaborasyon ng researchers at ng industrial partners. Mr. Idago po, sino-sino po ang maaaring makinabang dito sa Tech Grow at paano po sila pwedeng sumali sa programang ito? Ang unahing beneficiary ng Tech Grow ang mga state universities and colleges o SUCs at local universities and colleges, LUCs, research institution at ang kanilang mga researchers at knowledge and technology transfer offices o KTTO, lalo na dito sa Region 10. Layunin ng programa na tulungan ang mga mananaliksik na mailapit sa industriya ang kanilang mga teknolohiya upang magkaroon ito ng mas malaking epekto sa ekonomiya at lipunan. Kung ang isang researcher ay may na-develop na
teknolohiya na may potensyal na ma-commercialize o magamit ng industriya, maaari silang makapag-ugnayan sa DOST Region 10. Bukod sa mga researchers, maaari ring makinabang ang mga micro, small, medium enterprises or MSMEs at iba pang industriya. Sa pamamagitan ng TechGrow, nagkakaroon sila ng access sa mga locally developed technologies mula sa universidad at research institution na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kanilang produkto, proseso at serbisyo. Okay, balik tayo kay Mr. Galon. Sir, ano po ba sa kasalukuyan ang mga naging tagumpay ng TechGrow program? Perhaps you can share some success stories at ano-ano po yung mga susunod na hakbang para sa programang ito. So mula noong 2019, kinilala ang Northern Mindanao na Excellence in Technology Licensing na may 43 licensed technologies kung saan 10 rito ay mula sa ating SUCs at LUCs. May mga teknolohiya ring naging spin-off enterprises at ngayon ay aktibo nang nag-ooperate sa merkado. Ngayong taon, mas palakasin pa namin ang alignment ng TRL at IRL at IP strategies at commercialization systems upang mas mapabilis ang technology adoption sa rehiyon. Ang layunin natin ay malinaw. Gawin mas matatag ang innovation ecosystem ng Region 10 upang ang research ay tunay na magkapagatid ng serbisyo sa ekonomiya at sa ating mga komunidad. Okay. Sir, pahabol lang po na tanong. So, halimbawa, meron tayong kababayan na meron siyang imbensyon at sumali po dito sa programa nitong TechGrow. Tinutulungan din ba natin sila pagdating naman sa usapin ng patenting para masigurong yung original na invention nila walang gagaya o mapapakinabangan ng iba? Yes po, sir. Ang mga inventor natin, kung meron silang mga technology na invento, ay meron ding programa ang DOST na tumutulong sa kanila upang mai-protect ang kanilang inbensyon upang sa gayon ay hindi magaya ng hindi magaya sa iba yung invention nila. So meron tinatawag na intellectual property licensing service ang DOST para sa kanila. Alright. On that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin na lang po natin si Sir Galon. Okay, so sa ating mga inventor at sa ating mga researcher, hindi na mag-atubili na makipag-ugnayan sa DOST upang matulungan kayo sa inyong mga research output o invention upang mapakinabangan ng ating komunidad ang inyong mga research output o invention. Okay, Mr. Dago, mensahe niyo po sa ating mga inventor. Yun po, since nabanggit na po ang mga inventor, sa mga MSME po, kung kailangan niyo po ng mga produkto at mga innovation galing sa ating mga researchers, mangyari pong pumunta lang dito sa DOST 10 at mabigyan po namin kayo ng angkap na produkto na angkop po sa inyong mga negosyo. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mark Anthony T. Galon, Science Research Specialist 2 at PDIM Head, at kay Murphy S. Idago, Project Technical Assistant 4 ng DOST Northern Mindanao. Maraming salamat po, mga sir.